Mga kabrigada, matapos nga ang isang linggo na inilaan para sa ibang legislative work ng Senado, tinalakay na ngayong araw ng mataas na kapulungan ang hakbang na kanilang gagawin sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara. Ang Senado po, mga kabrigada, nakatanggap din ng mga kilos protesta kasunod nga ng debating ito. Para sa kabuang detalye ng report, live mula sa Senado, si Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada Live Report! Brigada Ann, go ahead. Kilos protesta o ganitong mga panawagan nga ang sumalupong sa Senado ngayong umaga kasunod ng inaasahang debate sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D, umaasa sila na hindi madidismiss at magpapatuloy ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Yung usapin na ito, parang hinahati niya yung bayan, di ba? May mga tao na kagaya ko na naniniwala na talagang malala ang mga akusasyon laban kay VP Sara at malakas po yung ebidensya tungkol dito. Yung ebidensya tungkol sa pangungurakot niya ng pondo ng DepEd, yung ebidensya tungkol sa yung mismong ebidensya na siya yung nagbigay na nagbanta siya sa buhay ng kapwa Pilipino. Kaya ang kailangan po natin sa impeachment, mailabas na lahat ng ebidensya, maipaliwanag ng dalawang panig kung ano yung posisyon nila at saka magkaroon ng pinal na hatol mula sa Senado. Kaya naman pagpatak ng alas 3 kanina, agad naman nagsimula ang session ng Senado at matapos ang reference of business ay nagkaroon ng tsansa si Senador Rodante Marcoleta na makapag-privilege speech. Sa kanyang speech, iginiit ni Marcoleta na hindi naman naitawid sa bagong Kongreso ang inisyal na impeachment proceedings na ginawa ng 19th Congress. Dagdag pa niya, hindi rin sumunod ang Kamara sa nakapaloob na rule tungkol nga sa pag-defer sa Committee ng Justice ng impeachment case dahil matapos makakuha ng sapat na numero ay agad daw nila itong itinransmit sa mataas na kapulungan. Kami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po. Kaugnay nga nito, nagmosyon ng senador na ibasura ang paglilitis. Bagay na agad namang kinwestiyon ni Senator Kiko Soto. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. If there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Kaya bilang tugon sa motion to dismiss ni Marcoleta, nagmosyon din si Soto na ipagpaliban muna ang motion ng senador upang mabigyan nga ng pagkakataon ng korte na baliktarin ang kanilang desisyon. Sinagundahan naman din ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Montiveros ang mosyong ito. I will be seconding the motion of the Minority Leader to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. President, I agree and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Lalo na kapag inisip natin kung gaano kalaki ang nakataya dito. Magkaiba rin yung rumerespeto at yung bulag. Kaya naman, I will not be choosing silence, nor will I be turning a blind eye in the face of clear and unmistakable injustice.
Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Senate President Cheese Escudero na sa tamang panahon o pagkatapos nga ng kanilang debate ay magkakaroon na sila ng pagboto tungkol dito. Habang isinasagawa naman din ang debate, tuloy ang naging kilos protesta sa harap ng Senado. At ayon sa mga ito, kanilang tatandaan daw ang bawat senador na magbabasura nito at kung madismiss ngayong gabi ang impeachment case laban sa Vice Presidente ay asahan na raw ang panibagong kilos protesta bukas sa Quezon City. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!